Ready na ba ka sa atong questions about your business? Yes, I'm ready. So, first question, Ma'am Rose. Gusto mi makabalo, what is your business? Okay, my business is all about food. So, the name of my business is Tatak Rosas. So, we offer rigid package or kinds of viands, and also we have offered the billing package. Second question. What is biggest management challenge? Okay, my biggest management challenge is kung saan mo pag-handle sa tao or sa inyong mga staff when it comes to business. It is because biggest management challenge sa usa ka negosyante or as a negosyante, that is very important to know nga dapat kabalo ka mo dala sa inyong mga tao, as well as kabalo ka kung unsay dapat buhaton, dili tungod kay owner ka or tungod kay boss ka, tungod kay naka sa top management or you're the higher position on that business, dapat kabalo ka makisama or kabalo ka mo kuan sa tao. It is because na-learn ko na siya last year na how to handling labi na sa staff. Pero din sa staff na ko, but it is negative for me. It is because karon bitaw too much trust sa usa ka empleyado or sa imong staff, and then you really don't know what is going on or what is the happening while you are in kanang wala bitaw ka sa isa jud ka production mga ina na siya. So isa jud na siya nga pinaka-biggest ang sa mo pag-manage ang sa ka-staff mo ay samot na kung maka-staff ka na mas bossy pa sa imo. So that's it. Number 3 questions. What management skills is most important? What is the management skills the most important? Pinaka-important skills ay kanang trust and delegation rather. Trust and delegation sa usa ka staff or sa usa ka tao. So, ako magod as a business owner, as an entrepreneur, once nga ang tao gahatag ko og trust sa sa ako ang negosyo, and then i-delegate na ko na sa iyaha. So, kanang murag ako kung pagsaling sa iya mga pwede na ko siya biyaan. It is because nakita na ko ayang skills, nakita na ko kung unsa siya magdala sa manpower sa usa ka production or sa usa ka kusina baga kay kami na magiging sa among negosyo, na magiging sa kusina, magiging na siya. So nakita na ko kung unsa, pero sa pagsalig di ay or too much sa usa ka staff nimo, dili ko siya maayo. It is because dili para sa ko lang nga in my own experience, dili siya makatapang kung mag too much kay ka. Dili ko sa ingon nga dili ka mo ingon nga okay ka na ano lang siya ka na ayaw mo pag-ingon ana tungod dili tanan staff na ingon ana. Pero as a learner or as a kanang entrepreneur, so dapat nga nakay kuan kabalo ka mo salig sa usa ka tawo or kabalo pud ka mo trust sa usa ka tawo, kay that is very important when it comes to kuan, when it comes to business. And of course kanang sa cash flow, sa money, kanang bitaw dili kabalo mo balik og sukli. Kabalo ka mismo, ikaw nga owner, ikaw nga ako dili ko magpakuan nga boss, dili ko as a owner dili bitaw makayong nga so pwede siya ingano wala man niya ibalik ang sukli. So di ba? So one of the kuan characteristic being kanang usa ka empleyado or usa ka kuan tagya sa negosyo nga or as a empleyado pud also kailangan di ka mabalik og sukli, dili kay pwede ingon ana kay samot na ka nang saan mo pang track bitaw sa imong negosyo o inana siya baga for me lang. Sige, go. So, 4 questions. Biggest mistake. What is biggest mistake?
Okay, that is very interesting question, John. So, ang biggest mistake yun sa ako, for mga last 2 years ago sa akong business because it's over how many years na ba? 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oh, it's almost 6 years running sa amo ang kaugalingong business. Kanang pagpautang sa usang ka kuwali mo. Kanang ikaw, bali kami mo ganang supplier. And then, I have the resellers baga. Then, okay po siya, too much funding that one person nga para tungod siguro kay gusto na ko nga ang consumer na ko or marami tungod kinalag na nako sila. Oo, mura grabe akong pagsalig ba. Kalingana nga. Wala na akong kabalo nga too much na grabe na ang limitation. Dapat ako limitation. So too much na ang ako ang pagpautang sa iyaha din. Suddenly or sad to say, murag nahulog siya og scam. It is because they cost of 196,000 nga until now wala pa gyud nabayaran na siya sa usa ka resellers here at Valencia nga sa inyong anak murag ano siya joke kana dapat na usa ka negosyante dapat kabalo kang limitation o gina siya kung for example naka-range na 5,000 dapat dala na gitamay kung dili siya provide ng 5,000 pesos na balance niya di siya ka magpautang kay maabot yun sa point or maabot sa panahon na mabankrupt ka or dili nakakabarong sa iyong negosyo. So, just take it from me, tungod kay na-experience ko na, dili tungod kay haka-haka lang siya ka istorya. So, kuan siya, isa po na siya nga biggest challenge sa iyong management, usan na siya, more siya na overall na question mo so far. So, ano lang. So, last question ba? What is advice for future entrepreneur? Okay, mga advice ako sa future entrepreneur as teachers also. So, magin ako ang gina-advise ako mga estudyante the 3 abbreviation. It would be the STD, the Sipag Tiyaga Discarding. Tungod kay if ever wala na siya job, so bisag pag unsaon na itong paningkamot, kung wala tayong sipag, wala tayong tiyaga, hindi tayo marunong dumiskarte sa larangan ng hanap buhay, wala talaga tayong maaabot. In short, in the future entrepreneur, dapat dili jud ka dili ka mag-invest nga dako dayon, dili ka dili ka kanang kita sobra na ka-ambisyosa nga kailangan ka nga mo invest ka ana di mo times 10 dayon ang imong kuan ang imong negosyo no. It would be start small, mag-start jud ka sa small kay in my experience is kanang nag-start jud ko sa small job as in nga wala pa gyud nakailan ako diri sa Valencia as in wala kay naami negosyo pero kana lang sa sari-sari store pero I really don't know unsay nakaon or unsay na came up nako since na all my relatives and my cousins is kanang chef sa barko, my lolo is also kanang head cook, ako ang iyaan chef sa barko. So ako nakita nga, oh my God, I am also graduated in chemical technology. Why not nga ang tanang mga luto na mo kapambahay nga murag kadalasan ang amo ang mga bisita mo kuan man sila mo ingon sila lami na gini nga pagkaluto ay mas kami pa ni siya sa restaurant ay ana so ako murag why not ba i-try kay that is man good that is way back 2020 that is sige tawag katong kuan ba katong pandemic na siya job. So, I started kuan lang yun siya. Kaya sudan lang sa yun, variance lang sa yun. So, ang kato lang sa yung variance na per niya ginaluto na ako. Kahilig kami yung tanan, makainjud ko. I am proud to say nga, siyempre mga Ilonggo, ang mga kaliwat, mahilig siya magluto. So, nag-start ko,
as in, murag sa isa ka bulan, murag naradyo'y duha ka buhok ng order. Murag ingon na lang ba siya, nga posting in social media, tungod kay social media is, kung ano yun siya, lahi na yun siya karon. So, ingon na siya. Second is, just fall in love your customers. Dili tungod sa imong product. Dili kay, kailangan yun nimo i-push in yung product bisag ang mga ubang mga kliyente or ubang mga consumers or customers dili ganahan sa imuha. All you have to do is to love your customers or to love your consumers. Kaya nga no, ano makaingon ko siya job tungod kay once nga i-love nimo ang imuhang consumers, imong mga customers as well as ang imuhang work nga ginabuhat nimo, kung i-love na nimo siya, smooth manggod siya. Then the kwan na yun kanang say what we call that one, ang imuha din panginabuhi is ano siya, mag-grow, then mag-smooth siya. So learning is not the kwan, and is not in kanang diha lang siya taman, because every day may lahi kita og learning sa life. So being entrepreneur, makaingon jud ko nga entrepreneur na jud ko tungod kay I have a lot of experience, I have a lot of sacrifices regarding sa amo ang business, and then makaingon pud ko nga ingon na magpadayon ng kasi pag tiyaga ang diskarte, and then just starting a small business. Build a small. Ayaw pag diretso diha nga kailangan ka mo invest ka dako ka para makaginansya ka. So just learn it from me kay you know what, lamig kay sa feeling na nag-start ka sa small kaysa mag-start ka sa biggest, and then in the future di ay or in the long run wala ka kabalo nga diha na day taman ang imong negosyo, and then you don't know how to stand. It is because nag-start man ka sa taas, wala ka nag-start sa small. So sa mga future entrepreneur, so dapat kailapod ka also kung unsa ang imong product or unsa ang imong ginabuhat, dapat kaila jud ka, dapat ikaw gid mismo kabalo ka kung unsa ang imong gisudlan. Dili tungod kay nagsunod ka ana kay maunay usa ni maunay mas kusog halinon karon, maunay needed sa mga generation karon, sa mga Gen Z. Nagnegosyo ka tungod kay gilab na nimo, nagnegosyo ka tungod kay kabalo ka na, nagnegosyo ka tungod kay makahelp ka to everybody. Samot na itong mga out of school yun, samot na itong walay mga trabaho, ngayon lang siya kay ayaw paglantaw sa kwarta or sa profit, kundi lantawon nimo ang customer na magbalik-balik sa imo as well as ang brand. So that's it. Thank you, Ma'am Rose. Yeah. Congrats!